truly, God, only your power, only the power of the Holy Spirit could guide us and lead us in the way we should go. And thank you, Father, heart God, for sending your Son, Jesus Christ. And I thank you, Lord Jesus Christ, for sending the Holy Spirit to live in us, O God. Panginoon, salamat sapagkat sa araw na to, meron kaming kalayaan para ikay sambahin. Salamat, Lord, sa bawat lalaki at babae, bata matanda na nagbigay ng panahon sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil bagamat umuulan, Lord, they seek first your kingdom and your righteousness. O God, I pray, patuloy mong linisin ang puso namin ng iyong buhay at banal na dugo. At sa oras na ito, Lord Jesus Christ, anumang kasalanan yon, God, idamit niyo po sa amin ang damit ng katwiran. At salamat, O God, sa inyong pagpapatawad. Hinihiling din namin, O Diyos, na ang iyong mga anak na papunta pa lang dito, ingatan sila, O God, sa anumang sakuna, Panginoon. And bless and anoint all the pastors who are worshiping today and even all our worship services throughout the world, O God, this Sunday, Lord. Hayaan niyo, O God, na magbigay ng mapuri at marangal na pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Salamat po, Lord, and bless everyone who are in this place today. To God be the glory in Jesus' name. Everybody say amen. Praise the Lord. You may be seated, please. Let's all declare Luke 4:18 and 19. Go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, is the Anointed One, the miracle-working God. Amen. All right, J1 Culture, sabay-sabay. Go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. Praise the Lord. Good morning. Good morning, Philippines. Good morning to all our brethren who are on their in their homes na ngayon ay nasa FB Live, mga members natin sa ating pong live stream. Ganon din sa iba't ibang part ng Asia, Europa, at maging sa Northern America at Southern America. And praise the Lord, narito po yung mga kapatid po natin, the Tan family, who are really blessed by the Lord. Sila po'y galing pa po ng Canada, sa Ontario, at sila po ay isang pamilyang pumunta po dito para manambahan po sa ating pong church. Then nagbakasyon po sila. Welcome, Tan family. Tumayo po nga kayo. Praise the Lord. Sila po ang Tan family, kay Brother June, kay Sister Dorothy, kay Pastor Regine, at sa kanya po mga kapatid. Welcome to the J1 family dito po sa main church. Rest assured that God will surely bless you because you seek first God's kingdom in our main church. Praise the Lord. At of course, sa lahat ng mga first-timer, welcome po sa JA1 family. And naniniwala po ako na may dakilang layunin si Lord sa buhay ninyo why you are here today. Alright? And of course, thank you. 2 weeks po kaming nawala dahil po sa nag-anniversary ang JA1 Regina, Canada, at JA1 Winnipeg. Kaya thank you sa inyong po mga panalangin. Again, as usual, ang kanyang kapangyarihan na hindi nagbabago at patuloy niya ipinapakita ang kanyang kapangyarihan sa pamagitan ng inner healing and deliverance, and a lot of people in those places ay pinalaya ng ating Diyos na buhay. Alright, kaya God is so good. Amen? Okay, so this time, sa ating po panambahan, let us study the Word of God, at ang ating pong topic po sa ngayon ay pinamagatan po natin itong gamitin mo. Ano yun? Use it. Ano bang dapat kong gamitin? Alright. Use it. Ano ang meron ka
na alam mong galing sa Diyos? Use it. Anong talent na meron ka na alam mong galing sa Diyos? Use it. So, pwede ba makita mga kamay na mga naniniwalang mayroon silang talent from God? Raise your hands. All right, thank you. At sabi mo sa kaliwat kanan mo, so use it. Okay. Naniniwala ko na walang tao dito na hindi po binigyan ng Diyos ng talento. Naniniwala rin po ako, kaya kayo nandito, may plano ang Diyos sa inyo at mangungusap siya sa inyo para sabihin na gamitin mo ang talent na mayroon ka at i-discover ang gift, talent na mayroon po tayo. Kaya makinig po kayo mabuti at maging sa lahat ng mga first-timer ay may plano si Lord why you are here today. So please lend me your ears. In the book of 1 Peter, chapter 4, verse 10, ang sabi niya doon, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various form. Sa Tagalog, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahan tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. Yon. Ang haba kasi yung ikakakinabang ng lahat. Anyways, ang Lord mismo ang nagkakaloob ng mga bagay na ito. So, now, ang verse na ito ay nagbibigay din na ang bawat mga mananampalataya ay binigyan ng Diyos ng kaloob. At ito ay kailangan po natin gamitin, hindi lamang sa ating personal fulfillment, but serving others. Alam nyo, either ito po ay spiritual gifts, ito man ay talent, ito man ay material, o anumang mga resources na yon, tayo ay mismong katiwala ng ating Diyos. So pag sinabi natin na katiwala, meron lang pong ipinagkaloob sa iyo na dapat mo lamang pangalagahan. Okay. Tulad ninyo, meron kayong pamilya. Ang pamilya ay kailangan mong alagahan. Tulad ng talent na mayroon ka ngayon, kung ikaw man ay manganganta, gamitin mo yan to give glory to the Lord. Kung ikaw man ay negosyante, pagiging mong negosyo mo, maging honest ka, una sa gobyerno, sa pagbibigay ng inyong po mga taxes, at maging honest ka sa iyong mga kliyente, nang sa gayon, magiging blessing ka sa kanila. Alam nyo, binubuo ng katuruan ito ang isang bagay na dapat po nating maintindihan. Ini-emphasize ko dito ngayon ang mga gifts at mga talent at mga resources, ang mga oportunidad ng Diyos mismo ang nagbigay sa iyo ng tiwala. Pinagkatiwala ng Diyos ito sa iyo. Kaya ang Biblia ay punong-puno ng aral patungkol po dito. Para ma-discover mo, kailangan mong maintindihan ang Biblia. At maintindihan mo din kung ano ang pagkakatawag ng Diyos sa iyo. Bakit ka ngayon nakaupo dyan? Bakit ka in love kay Lord? Sino mo mga in love kay Lord? Very good. Ngayon, kapag ang tao po'y in love kay Lord, kaya siya na in love dahil naintindihan niyang minahal siya ng Diyos. Tama. Ngayon, bakit ka ngayon naglilingkod kay Lord? Dahil naintindihan mo na ikaw ay tinawag para maglingkod sa Kanya. Kaya sabihin natin lahat, biyaya. Ang Diyos mismo ay tumawag sa atin. Tinawag tayo ng Diyos para maging good steward po niya ng anumang mga bagay.
Kaya ang bilang mga stewards ng Lord o katiwala, kailangan po nating maging careful at maging responsible sa pamamahala ng mga bagay na pinagkatiwalaan Diyos sa atin. Of course, kapag ang Diyos ay nagbigay po sa atin ng mga bagay na yon, ay in-expect po niya na ito'y gagamitin natin para sa isang magandang layunin. Hindi lamang para sa ating pong mga sarili. Kaya akala ng iba, kapag sila'y gifted, ay wow, kailangan nila ito malaki kasi they are something. They don't even know na sila ay tinawag ng Diyos. Meron po isang istorya. Ito po ay nagsimula sa church. Hindi po sa JA1. I'm talking about, nagsimula siya na umaten sa church. Ito po sa Amerika. Dumating yung time na discover na siya'y magaling pong kumanta. Hindi ko lang babagitin ang pangalan niya dahil kilalang kilala sa buong mundo. Dumating yung time na sa kanyang pagkanta, na-discover siya, na-offeran po siya ngayon na kumanta sa labas. At lalo siya na-discover ngayon doon na napakagaling po niya. Hanggang sa dumating yung time na meron siyang kakaibang action na hinahangaan ng iba. Meron siyang extra energy kapag siya'y kumakanta. Extra movement nang sabi ng iba, walang nakagawa nito. Alam niyo, dumating yung time na sa paghanga ng mga tao sa kanya, ikangay maging mga gobyerno, sila na rin ang mismo nagbabayad, nag-o-offer na siya pumunta sa bansa nila para mag-perform at hindi lang yon para kumita din. Anyways, sa kanyang kasikatan, siya ay in-interview. Ang sabi, anong mayroon ka? Bakit pagkausap ka namin, ikaw ay very ordinary. At bakit kapag nag-perform ka, there is an extraordinary na nakikita ng mga tao. Alam mo, sabi niya, ang totoo, hindi ko rin maintindihan. Mayroong isang bagay na pumapasok sa akin na later on, ginagamit na niya yung aking katawan para magawa ko yung di ko kayang gawin. Alam nyo, until she found out, yan, nabanggit ko tuloy, babae. Hanggang sa nalaman niya ngayon na meron lang gumagamit sa kanyang katawan at gawin ang mga bagay na hindi niya gustong gawin. Yon. In other words, hindi Holy Spirit sapagkat siya ay makamundo na kumakanta. Pero nagsimula siya na bilang isang Christian, hanggang later on, siya ay naging backslider. At instead na ang Diyos ang gagamit sa kanya, siya ay ginagamit ng demonyo. Mga kapatid, dahil po doon, ang mga tao ay nalulungkot, mga Kristiyano nalulungkot, ang mundo naman ay tuwan-tuwa sa kanyang mga performance. I want you to understand this. Kung ano man ang talent meron tayo, hindi yan pang sarili mo. Hindi yan para sa papapurihan ang dyablo. Ang talent na meron ka, dapat mo lamang gamitin yan sa nagbigay sa'yo. Alam nyo, sa Bible, ay nagbigay ang Diyos ng mga ilustrasyon kung paano ang isang tao yung magkaroon po ng understanding regarding the parable of the talent. Doon po sa book of Matthew, chapter 25, verse 14 to 30. Pero isa-summarize ko po ito. Alam nyo, nagbigay po ang Diyos ng talent sa ilang tao. Yung isa, binigyan niya ito ng 10. Yung isa, binigyan ng 5. Yung isa naman ay binigyan ng 1. At ang sabi ng Lord, go
do business till I come. Say, do business. Do business till I come. Then, sa pagbabalik niya, after a year or more, bumalik ang nagbigay ng talent. Tinawag niya ang mga binigyan niya at pinag-report niya. Ang sabi ng isa, Sir, yung binigay mo sa akin ng 10, na doble ko, naging 20. Ang sabi nung nagbigay, you are good and faithful servant. Welcome, come in and enter into the joy of your master. Yung binigyan naman ng 5, sabi niya, Lord, yung binigay mo sa akin, umani din po ng 5. You are good and faithful servant. Come and enter into the joy of your master. At yung isa naman, nag-report, malungkot. Sabi niya, Sir, ito na yung binigay mo sa akin na talent. Oh, anong nangyari? Tinago ko po. O bakit mo naman tinago? Kasi ikaw ay kumikita nang hindi mo pinagpaguran. Kaya tinago ko na lang yan at ibinibigay ko sa iyo. Ang sabi ng kanyang Lord, alam mo pala na ako'y kumikita nang hindi ko pinagpaguran. Pero ang talent na binigay ko sa iyo ay akin. Di sana, ibinangko mo na lang. At nang sa gayon, nagkaroon man lang ng kunting interest. Ang sama pala ng ugali mo Hindi ka pala mapagkatiwalaan Kaya ang ginawa ng Lord, kinuha niya ito. Sabi niya, akin na yan. At ibinibigay ko doon sa napagkatiwalaan na umani ng 10. Sabi ng mga naroon, Sir, umani na po ng 10, marami na pong siyang hawak. Bakit yung binibigay pa sa kanya? Ang sabi ni Lord, oo, dahil ang napagkakatiwalaan sa maliit ay napagkakatiwalaan sa malaki. Kaya kinukuha ko ang mga bagay nito at ito namang taong hindi napagkatiwalaan, itapon siya sa madilim na lugar at hayaan mo magngalit ang kanyang ngipin. May kausap ba ako dito? Alam niyo mga anak, gusto ko maintindihan niyo po dito na ang parable ng talent na ito ay tinuturuan niya tayo na ang mga importanteng bagay na pinagkakatiwalaan ng Diyos sa atin, either ito ay maliit o malaki, maggamit ito sa kanyang pong purpose. Kaya, ang gusto ng Panginoon sa atin ay maintindihan natin na we are all accountable for how we use our talent. Kaya kinuha ng Lord sa kanya yung talent na yon at pagkatapos doon, siya ay naparusahan. Alam mo, kapag ikaw ay may talent at hindi mo yung ginamit, tatanggalin ni Lord yan sa iyo at ibibigay niya yan sa mga napagkakatiwalaan. Question, mayroon ka bang talento? At konti na lang yata may talento dito. Mayroon ka bang talent? Kung pinagkatiwalaan ka ng Diyos na talento, hayaan mo na yan ay mag-multiply at mag-glorify si Lord. Why? Ang sabi ng Lord, ang napagkakatiwalaan sa maliit, napagkakatiwalaan sa malaki. That's the parable of the talent. Now, another thing, masaya ang mismong Diyos na nagbigay sa iyo ng talent pag ito ay nagagamit mo at namomultiply mo. Meaning to say, napagkakatiwalaan ka. Sa lahat ng mga first-timer, gusto ko malaman nyo din po ito, na ikaw ay may sadyang talent, pero hindi mo na di-discover. O kaya, usual na ginagamit mo na lamang, pero hindi mo na ito mismo napapadami. Ayan mo, na maintindihan mo ngayon na ikaw ay pinagkatiwala lamang at huwag mo kailanman yan ipagmamalaki. Glorify God who give you the talent. Number 2, gifts and talent. Anong ibig sabihin? Use them for God's glory. Na makikita nyo ngayon dito ang mga talent ninyo sa book of Romans chapter 12, verse 6 up to 8. As we read this, sabi niya,
tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Tandaan nyo kagandahang loob ng Diyos. Sabihin natin muli, biyaya. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pagpapayag mula sa Diyos, magpayag tayo na ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Okay? Magpalakas ng loob. Okay? Ang mga kaloob na nagpapalakas ng loob, mayroon po lang mga gift na ito na ikaw ay encourager. So ikaw ay nagpapalakas ng loob ng iba. Kung pagbibigay ng inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Huwag kang madamot. Dahil yun ang gift mo eh. Pag nalaman mo na mayroon kang ganoon, lalo kang payayamanin ng ating Panginoong Yesus. Alright? Tapos, ano pa? Kung pamumuno naman, edi mamuno kayo ng buong sikap. Leadership. Kung pagkagawang-gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo yan ng buong galak. Alright. So, pasinin mo ang mismong initemized na kaloob ng Diyos. Ngayon, ang tanong ko, ano ang kaloob mo? Anong mayroon ka ngayon na binigyan na isa? Ikaw ba'y matulungin? Ikaw ba'y magaling magsalita? Ikaw ba ay yung tao na mayroong kakaibang abilidad kung paano magbigay ng payo? Gamitin mo ito. Now, discover the talents that you have. Kaya ang binibigyan ko na din dito ay, gamitin mo. Gamitin mo yan. Lahat ng tao na kausap ko ngayon dito, may talent. May kaloob. Now, gifts and talents, you need to use that. Whatever gift you have, use it. Whether it's teaching, encouraging, leading, or giving, use it. Yes, God's called you to use your talent and gifts to build up the body of Christ and bless others. Kaya nga sa J1 family, we are a giver people. Amen? We are a joyful people. We are the people who always love other people. Kaya nga, bakit tayo lumalago sa ating pananampalataya? Bakit dumadami ang mga nabuborn again? Kasi the Lord gave us the talent and gift of inner healing and deliverance. God gave us the talent to love other people. Kaya mga kapatid, yung kagalakan mo na mag-soul win, gamitin mo yan. Huwag kang manghihinto. Huwag kang hihinto. Keep sharing the words of God. And the more you share the word of God, the more you bring people into Christ, you don't even know, pastor ka pala. Sa iyo palang pagtuturo at maraming nakikinig, hindi mo pala alam, yung passion mo ay magturo. At nung nakakaroon ka ng heart na tumulong lagi sa mahihirap, ginagawa mo ito, nagugulat ka na rin, payaman ka ng payaman. Why? Kasi hindi ka pwedeng magbigay nang wala ka. May kausap ako? You cannot give what you don't have. Kaya kung anong mayroon ka, yun ang siyang maibabahagi mo sa iba. Kaya sabi mo ulit sa katabi mo, gamitin mo. Gamitin. And now, hindi kailanman nawawalan ang isang tao na talented. Why? The more you share the talent you have, the more God will increase it. But the more you keep the talent that God you have, meaning, the more mong itinatago yan, the more mong hindi pinapansin yan, the more na yan ay aalisin ng Diyos sa'yo. Sabihin natin muli, use it. Yes. Now, meron po tayong mga great examples po sa Bible, mga tao na ginamit nila
ang binigay ng Diyos sa kanila. And these are great examples. Number one, si Moses. Anong mayroon si Moses? Moses used what is in your hands. Sabi ng Lord, si Moses, sabi niya, Lord, anong gagawin ko? Lord, anong gagawin ko? Nandiyan na ang mga Egyptian to kill us. Inilabas mo ba kami para mamatay lang kami? Dahil that time, sila ay nasukol na. Red Sea. Army ang nasa likod army ng Egyptian ang nasa likod. Tapos, kabundukan. Ilang ang paligid. Red Sea. Wala na sila masusulingan. Kaya sabi ni Moses sa Lord, Lord, anong gagawin ko? Anong sabi ni Lord sa kanya? Anong mayroon ka? Anong hawak mo? Ay tungkod. Tungkod. Sabi nga ng Exodus chapter 4, verse 2. Tungkod lang. Ang iyong hawak, ano ang iyong hawak? Tanong sa kanya ni Yahweh. Tungkod po, sagot ni Moses. Iunat mo ang tungkod na yan dyan sa dagat na pula. At pagka unat mo niya, ano nangyari? Nahati ang dagat na pula. Nagkaroon ng expressway. Siguro, iniisip ni Moses, anong gagawin ko? Hindi mo alam na ang tungkod mong maliit, ang siya palang inanoint ng Diyos para iligtas ang buong Israelites. Ang small talent na mayroon ka ngayon, hindi mo alam, yan pala ay gagamitin ng Diyos para ililigtas ang maraming tao. Baka iniisip mo, bubulol-bulol ka. Baka iniisip mo, ay wala kang pinag-aralan. Baka iniisip mo, walang-wala ka. I want to inform you, what you have today, maliit man yan, once you use it, God will make it big and it will create greater miracles. Imagine mo, tungkod lamang, sumunod lang. Kaya sabihin sa katabi, sumunod ka lang. Lahat ng mariliit na mayroon ka, paggamit mo lang yan kay Lord, sumunod ka lang, yan ay magpe-perform ng miracles. Sometimes, sandali, nakikinig ba kayo? Mga kapatid, gusto kong maintindihan ninyong lahat ito. Ano mang mayroon ka, si Lord ang nagbigay po niyan. Huwag mong titignan ang iba na mayroon. At huwag mong sasabihin na mas malaki sa kanila, mas malaki sa kanya. Ako napakalit lang. Huwag mong titignan na yun. Bakit? Yan ang abilidad na binigay ng Diyos sa iyo na God can make it big as you use it. Tanggalin mo ang takot sa buhay mo. Why? Ang takot ay nakakaapekto ng paggamit ng talent na mayroon ka. Nahihiya kasi ako, nakaka-intimidate kasi sila, kaya ako hindi makalapit. No! Kung anong meron ka, humakbang ka, may gagawin si Lord. Hindi naman ikaw ang gagawa, si Lord John. Gawin mo lamang ang gusto mo. Gawin mo lamang, mag-response ka lamang, may nangyayari. Pangalawang example po dito ay si David. David, using his skill as a shepherd. Matindi nito ha. Sabi nga ng 1 Samuel 17 verse 50. Ang sabi niya doon sa kanyang salita, natalo nga ni David si Goliath sa pamamagitan ng tirador. Ano raw? Tirador at bato. Napatay niya ito kahit wala siyang tabak. Grabe na to. Ang istorya, nung si Goliath ay tinatakot niya ang mga Israelites. Ginugulat niya, kaya pala Goliath.
ng gugulayat. Anong sabi ni Goliath? Labanan niyo ako. Pag ako'y natalo ninyo, alipinin niyo kami. At pag natalo naman namin kayo, alipinin namin kayo. Nanginginig sa takot. Ito pong si Haring Saul. Si Haring Saul matangkad, meron din po siyang sibat, meron din po siyang espada, meron siyang armor. Nanginginig, hindi niya ginamit para labanan si Goliath. Why? Nauna ang takot. Sabi mo sa katabi, huwag ka matatakot. Lakas-lakas eh. Sasabihin lang, takot na eh. Sabi mo mali, walang takot. Alam nyo, si David dumating, narinig niya yon. Ay magdadala lang siya ng baon sa kanya po mga kapatid na sila Eliab. Sabi niya, ano raw? Bakit iyang supot na yan? Bakit kayo natatakot dyan? Ako lalaban. Shh, ang lit-lit mo. Lalabanan mo yan. Papahamak mo ang buong Israel. Tapos lumapit ngayon sa iba. Ako lalaban. Then nireport ngayon kay Saul. Si Saul nanginig. Sa lit mong yan, lalabanan mo yung higante? Champion? Opo, mahal na hari. Sanay po ako. Nilalabanan ko mga leon at mga bears. Kaya ko din po yan. At sige. Isuot mo muna itong armor. Pinasuot sa kanya yung armor. Pati helmet. Pati shoes. Nung lumakad siya, iika-ika. Bakit? Ang laki kaya ni Saul. Si David naman ay maliit. Sabi niya, mahal na hari, hindi ko kayang buhatin to. Mabigat. Anong gagamitin mo? Titiradorin ko lang ko yan. Sabi natin, tirador. Isa ba? Tirador. Alam niyo, pag anointed ka, tirador ka. Sinong titirahin mo? Di si Satanas at ang mga kampo niya. Tama ba? Sige. Simple lang naman ginamit niya eh. Lalabanan naman mo ako sa pamamagitan ng sibat at ng javelin at ng armor mo. But I will fight against you in the name of the Lord of hosts. Lalabanan kita sa pangalan ng Panginoon Diyos ng Israel. Wow, grabe. Tanda mo huwag kang lalaban sa pamamagitan ng lakas mo. Huwag kang lalaban sa pamamagitan ng talino mo. Lumaban ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Anong nangyari? Pinagtawanan siya ni Goliath. Ano ako? Tuta? Natitiradorin mo lamang? Mga minamahal, ang tao na may pananampalataya sa Diyos, sharp shooter. Ulit. Lakas eh. Why? Nanampalataya si David sa Diyos ng Israel. Kaya anuman ang kanyang gagawin, back up siya ng Lord. Aba, ay nung sasalubungin na, tinirador lang, keng! Aba, eksakto. Mismong helmet niya, ang laki-laki, meron lang bukutas din doon tumama Why? Ang taong may pananampalataya, sharp shooter. Hallelujah! Anong nangyari? Ginamit niyang pinampugot ng ulo kay Goliath, mismong tabak ni Goliath. Mga kapatid, huwag kang matakot sa anumang mga bagay na ginagawa ng kaaway. Maging tapat ka lang kay Lord. Gamitin mo lamang yung talent mo. Gamitin mo lamang yung talent mo. May mangyayari. Praise God. Kaya mga kapatid, naniniwala ko na mga JA1P4 na talented,
Pag naintindihan ninyo ang inyong mga talent na yan, doon kayo mabubuhay ng may katagumpayan at may kasaganaan at may mataas na pananampalataya. That is David. Hanggang si David na yun, na mismong pastol ay naging hari. Sa talent na mayroon po kayo at pananampalataya ninyo kay Jesus, itataas niya ang buhay ninyo. Ipopromote ka niya. Bakit? Dahil tapat ka na gamitin ang talent na mayroon ka. Kaya ako'y naniniwala, lahat ng taong narito nakikinig sa aking preaching na ito, you have a talent, God will use that talent for you to prosper if you will use it with joy and with faith. Come on, sabihin natin ngayon, ang buhay ko, paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman, pangat ng pangat. Sobrang biyaya ni Lord. Nagkakaintindihan ba tayo? Maniwala kayo, ang inyong mga anak na sumasampalataya sa Diyos, pag nakita nila ang inyong pananampalataya, gagayahin nila kayo at masasabi nila, wow, ang Diyos ng tatay ko, ang Diyos ng nanay ko, ang Diyos ng kapatid ko, ang siyang Diyos ko rin. At kung nagtagumpay sila, magtatagumpay din ako. Say hallelujah! Oh, ito pa, pangatlo na example. Yung babaeng balo na mayroon pong konting langis. Ang sabi ng 2 King chapter 4 verse 1 up to 7, isa-summarize ko po ito. Yung mismong asawa niya ay namatay. Namatay yung asawa, kaya naging balo nga eh. May utang. At ang sabi ni Elisha, namatay na palang asawa mo, may naiwan ng utang. Ngayon, ano bang mayroon ka ngayon? Kunting langis lang po. Sige, yung kunting langis na yan, pumunta ka sa lahat ng kapitbahay mo, humiram ka ng mismong lalagyan ng langis, mga tapayan. At tapos, ibuhos mo yung kunting langis na yon. Okay? Alam niyo, sumunod lang po. Anong meron po yung babaeng balo? Sabi natin, kunting langis. Inutusan niya yung kanyang mga anak, manghiram kayo ng mga lalagyan ng langis. Sumunod lang. Nanampalataya. Ibinuhos ngayon ang langis na nasa kanyang kamay. Abi, dire-diretso ang buhos. Tapos hindi na uubos, dire-diretso. Hanggang sa lahat ng mga hiniram nilang mga lalagyan ng langis. Nalagyan. Ang sabi niya, mayroon pa ba? Sabi ng kanyang mga anak, wala na po. Humiram pa kayo. Humiram pa uli. Binuhusan. Hindi po tumigil. At nung nawala ng mga lalagyan, saka tumigil ang pagdaloy ng langis. Konting langis, ginamit na puno ang napakaraming mga sisidlan. Anong sabi ni Elisha? Ngayon, ibenta mo ang langis at bayaran mo ang utang mo. Kaya sabi mo sa iyong katabi, magbayad ka ng utang. Alam nyo, may aral lang ko dito, patalasasal ng konti. Iwasan ninyo ang utang. Dahil kapag namatay po ang nangutang, ang magbabayad yung asawang naiwan. Ay buti na lang, may pananampalataya. Yung mismong babaeng balo, lumapit sa kanyang mentor na si Elisha. At sinabi ni Elisha, ano mayroon ka? Kunting langis po. O siya, humiram ka na ng lahat ng sasidlan at buhusan mo lahat yawn.
Mga kapatid, yung maliit na mayroon ka ngayon, naniniwala ko, God will multiply it. God will multiply your blessings. Kaya nga yan lagi kong sinasabi sa J1 family, hindi kayo maghihirap kung gagamitin ninyo ang talent na mayroon kayo. Shout hallelujah! Alam nyo, sa totoo lamang mga kapatid, ang Diyos ay laging nakatingin sa lahat ng handang sumunod sa Kanya. Kaya sabi mo sa katabi, sunod lang. Gamitin. Ang maliit na mayroon ka, ang talent na mayroon ka, gamitin mo lang yan, may nangyayari. Amen? Ngayon, anong dapat natin gawin? Number 1, application. Faithfulness in little. Maging tapat ka sa maliit. Yung maliit na yan, maging tapat ka. Yan ay lalaki. Why? It is a key to more. Susi yan sa pagdami. Susi sa pagdami ang maliit. Meron po lumapit sa akin, Bishop, Apostle, magsisimula na po ako ng negosyo. Gusto ko magnegosyo . O ano ngayon? Magsimula ka. Utangin ko pa lamang ang aking mismong sisimulan negosyo. Sabi ko, huwag ka muna magnegosyo. Bakit po? Utang ang puhunan mo. Hindi talent ang utang. Mag-ipon ka muna at magsimula ka sa maliit. Dahil pag nagsimula ka, na ang puhunan mo'y utang, hindi ka pa nagsisimula, nagbabayad ka na ng interes. Sa palugi ka. Kaya sabi mo ulit sa katabi mo, magsimula sa maliit. Okay, so faithfulness in little. Anong sabi niya sa book of Luke 16, verse 10? Hindi alam. Anong sabi niya muli? Ulitin natin yun. Sabi niya sa Luke chapter 10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya din yan sa malaking bagay. May kausap ako? Please, maging tapat kayo. Kayong lahat na napagkatiwalaan, huwag kang mandadaya maski na 1 sentimo. Maging tapat ka dahil hindi mo alam, sinusubukan ka lang sa maliit. Kapag napagkatiwalaan ka dyan, then yan ay mag-multiply. Kaya mga minamahal, magsimula lang sa maliit. Ang purpose ng maliit na panimula is mastery. Mastery. Kaya faithfulness in small things opens the door for God to entrust us with more. With more. Nagsimula si Pastora Medi sa maliit na business. Now, multi-millionaire. Nagsimula ang maraming mga membro nating negosyante sa maliit na bagay. Si Pastor Art, nagsimula lang sa 25,000. Ilan libo ba? I think 25,000. Pakimkim sa kasal. Ngayon, lumaki ang kanyang negosyo. Naalala ko si Brother Alvin. Nagsimula lang sila sa tricycle, sa paglalako. Now, ang laki ng kanila pong parisan. Ilan na ang branches nila? Guys, I'm telling you this. Ito lamang ilan lang mga na-mention ko na napagkatiwalaan sa maliit. At ngayon, pinalaki ng ating Diyos. Again, faithfulness in little, a key to more. Number 2, don't bury your talent. Huwag mong ililibing
Itatago ang talent na mayroon ka. Alam nyo, yung salitang, nahihiya kasi ako eh. Nahihiya ako. Kunti lang naman eh. Nahihiya talaga ako. Hindi ka mabubuhay sa hiya. Mahiya kapag maling ginagawa mo. Pero kung ikakahiya mo, ang maliit na talent mayroon ka, mawawala yan sa'yo. Para mo na rin niyang inilibing. Don't bury your talent. Fear versus faith. Huwag mong pansinin ang takot. Magkaroon ka ng pananampalataya. Dali, nalaglag lang po ang aking puntites. Guys, huwag mong hayaan na matakot ka o matalo ka ng iyong takot. Fear versus faith. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Ang sabi ni Paul, God did not give you the spirit of fear, but spirit of love, power, and sound mind. Sa Tagalog, sapagkat ang espiritong binigay sa iyo ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Yan ang binigay ng Lord sa iyo. Kaya, when we allow fear or doubt to stop us from using our gifts, we limit what God can do through us. Huwag mong lilimitahan ang Diyos. Instead, we should have faith that God can multiply and use what we have for His kingdom. Again, look at me here. Tumingin sa akin dito. Ang maliit na meron ka ngayon ay palalakihin ng Diyos. Huwag mawawalan ng pag-asa. Basta. Sabi natin, basta. Isa pa. Bakit kayo lang narinig ko yung sa taas? Hindi. Basta. Ayan. May ginagawa ang Diyos. Kaya nga sa darating na mga araw, sasabihin mo ngayon sa akin, sasabihin mo sa darating na araw, sabihin niyo sa akin, Apostle, thank you. Na-encourage ako sa mga sinabi ninyo. Nagamit ko ang maliit na talent na mayroon ako. Ngayon, ito na ngayon, angat na ang buhay ko. I want to see the JA1 family. They are prosperous than ever. I want to see the J1 family na sila'y tatawaging mga super blessed. Pag tinatanggap ninyo ang aking sinasabing ito, panghawakan mo, may nangyayari. Say hallelujah! So don't bury your talent. Huwag mong ililibing. Pangatlo, using opportunities and time wisely. Gamitin mo ang oportunidad at ang oras mo ng may karunungan. Ephesians chapter 5, verse 15 to 16. Sabi niya, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino. Sabi mo muli sa katabi mo, maging matalino ka. At di tulad ng mga mangmang. Bakit? Gamitin ninyo ng lubusang para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Kaya maging wise ka sa mundong ito. Maraming mga kulang ng karunungan. Kaya please, huwag lang kayong nakikinig, kundi tinatanggap ang naririnig na aral sa lugar na ito, i-apply po ninyo ito. Hindi lang nyo nakalimutan kaagad pag alis nyo dito. Tandaan ninyo, madidiscover ninyo na ang inyong mga talent, and the talent will surely
a blessing as you use it ng may kagalakan. Use it kasi yan ay isang opportunity. Kaya, see to it, ang time mo ay fruitful. See to it, ng talent mo ay fruitful. Ang oras ay pinagkakatiwala lang ng Diyos sa atin, gamitin ito na fruitful. For example, lagi kayo may hawak na cellphone. Wala na kayong inisip kundi TikTok. Sayang, patay ang oras mo. Wala ka na inisip kundi Facebook. Sayang. Okay lang na may Facebook ka, pero wag lahat ay face. Yan na lang ang mukha mo eh. Facebook. Okay lang na mag-post ka, pero not all the time. Maya't maya. May text messages, may Viber. Ano pa? May Messenger. Ano pa? May apps. Lahat yun tutunog. E bubuksan mo lahat, e di ubos ng oras mo. May time ka dyan. Eh, baka may emergency. Huwag kang masyadong, anong tawag dito? Paranoid pagdating sa mga messages. May time lahat yan. Alam niyo kung gaano karaming messages akong tinatanggap. Kung babasahin ko po lahat, wala na akong magagawa. Time management. Ang pinagkatiwala na Diyos sa akin ng oras ay mahalaga. Even sa airplane, hindi ako nanonood ng anumang mga palabas doon. Why? I have to spend my time. Habang kinakaupo, I'm editing my book. I'm writing a book. I'm composing songs. Why? My time is precious. Do you understand? So guys, when we are intentionally about how we spend our time and the opportunities we take, we honor God and allow Him to work through us in powerful ways. As I conclude, makinig kayo ngayon. God has given each of us talent. Lahat kayo dito ay may talent. Gifts, resources, and time to use for His kingdom. We are called to be faithful stewards, using everything He has entrusted to us for His glory and He benefit of the others. Katulad ni Moses, tulad ng widow, tulad ni David, we should use what we have. Anumang kaliit yan, gamitin lang natin. At ang Diyos ay maluluwalhati sa buhay nating lahat. Mga kapatid, ang kukumustahin ko ngayon, na-discover mo na ba ang talent mo? Are you using your time to glorify God? Anong talent na mayroon ka ngayon? Again, ang talent na mayroon ka, either malakas ka, matalino sa negosyo, okay? Sa pagtatrabaho, use all of this to give glory to the living God. And the Lord will 101% bless the talents that He entrusted unto you. Give glory to the one who gave the talents, and you will be more blessed in these coming days. Palapakan natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Sino naniniwala muli na binigyan siya ng talent? Si Abraham ay binigyan ng talent. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos na pinaglilingkuran ni Jacob, ni Isaac, na nagbigay sa kanilang tagumpay, ang siya ring Diyos na pinaglilingkuran ng JA1 family. Let's glorify God in the talents that He has given us. Glory and honor to the Creator.
creations bow down and worship Him. Lord God Almighty, receive all thanksgiving, for you alone deserves our praise. I believe in you, God of Abraham. I believe in you, you're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to light, from past full of darkness, now you are my light. Thank you, Jesus. You have to believe. My heart's desire is to please you. My heart's desire is to honor you. Thank you for molding me by your Spirit. I trust in you alone. I believe in you, God of Abraham. I believe in you, you're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to life, from dust full of darkness, now you are my life. Sabihin mo, Lord, I believe in you. Lord, I believe in you. Lord, I believe in you. I believe in you, God of Abraham. I believe in you, you're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to light, from past full of darkness, now you are my light. God of Abraham, I believe in you, you're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to life, from past full of darkness, now you are my God. Sabi natin, Lord, I believe in you. Sabihin natin muli, Lord, I believe in you. Lord, I believe in you. Lord, I believe in you. Lord, we truly believe in you, God, that you are the author of all those talents, the author of times. Thank you, God, dahil ikaw ang nagbigay ng oras sa amin, nagtiwala sa amin ng mga talentong yun. Lord, kung ang bawat narito, Diyos, ay hindi po nagagamit ang kanilang mga talents, Lord, hayaan mo na habang sila humingi ng tawad, Panginoon, na na-neglect po nila ang mga pinagkaloob po ninyo. Lord, your forgiveness, i-release niyo, God, ang forgiveness sa lahat. Come on, close your eyes. Close your eyes. Humingi ka ng tawad sa Diyos kung minsan hindi mo nagagawa ang mismong
pinagkatiwala ng Diyos sa iyo, hindi mo na mamanage ng maayos. Gusto ng Lord na mag-prosper ka. Gusto ng Lord na magtagumpay ka. Gusto ng Lord na ang buhay mo'y kakaiba, na matagumpay sa iba. You have the God of Abraham. God will going to bless you as you humble yourself before God. As you acknowledge na si Lord ang nagbigay sa iyo ng iba yung talento. Ang taong walang ginagawa, meaning to say, they neglected the gift that God has given them. Ang taong tamad, ay never silang mabubuhay ng marangal. But a diligent person, ang taong masipag, na ginagamit ang mga talent na binigay ng Diyos, the Lord will multiply it. The Lord will give you the energy to live victoriously and prosperously in this life. At sabihin natin ngayon, Lord, my life is yours. Thank you, God, for the talents na binigay mo sa akin. Patawarin niyo po ako sa lahat kong pagkukulang, sa pagkakasala, sa hindi paggamit ng mga ito, sa hindi ko pag-discover. Lord, forgive me. Maging sa lahat ng kasalanan na mga sinasadya ko, sinasalita ko, ginagawa ko, patawarin niyo po ako, Panginoon. Sa oras na ito, maghari kang lubos sa buhay ko. You are my God. I believe in you. You're the God of Abraham, the miracle-working God that can create something from nothing, O God. Lord Jesus, Ikaw lang ang Diyos ko na paglilingkuran. I love you, Lord. This time, habang kinakapikit, sabihin mo sa Diyos ang gusto mo mangyari. Sige, humingi ka ngayon sa Diyos. Habang iniisip mo ngayon, at ngayong araw na to, at sa darating na mga araw, madidiscover mo ang mga talents na mayroon ka na nanggagaling sa Diyos. And you have to believe na ang buhay mo ngayon na binago ng Diyos, God will do something great in you. At sabi mo muli sa Kanya, I believe in you, God of Abraham. I believe in you, you're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to life, from gospel of darkness, now you are my life. I speak blessing to every one of you. I speak miracles to all of you. Maging kayo man na nasa online, I speak blessings of Abraham. The blessings of Abraham will also manifest in you because you believe in the God of Abraham. I speak healing. I speak prosperity. I speak abundant life. I speak unto you fruitfulness. Magiging fruitful ang buhay ninyong lahat. Pati na ang inyong mga anak. I declare all of this in Jesus' name. Lahat na nananampalataya that they will use what they have declares Amen and Amen. Kamayan mo ang katabi mo, sabi mo sa kanya, use it for God's glory.